po ako mag-DIY ng eyelashes. So bago po natin simulan, papakita ko po muna sa inyong laman. Ayan po, meron din po ako dyang 10 to 12 mm yung size niya, tsaka po yung kapal niya. Tapos open din po natin yan, set na siya. Meron po yung kasamang 11 mm eyelashes. Excited na po ako open yan, pero kinakabahan din po ako kasi first time ko. Sana po maging okay yung kakalabasan. Stir eyelash po pala tawag sa ganyang pilik mata. Alinlangan mo nga po kung ikabit yun sa mata ko kasi tignan nyo naman po yung mata ko, ang liit. Naisip ko baka hindi siya babagay sa akin, pero ayan, tinitinan ko po kung ano ba yung mas okay sa dalawa. Ayan, meron nga po siyang kasamang eyelash glue. Pang malakasan po yung eyelash glue na yan. Sabi daw po nila sobrang makapit daw po, pero dapat ingat-ingat po kayo sa paglagay at dapat po talaga konti-konti lang. Kasi sabi po nila sobrang madikit daw po yan. Tignan niyo po, sobrang maliit lang yan, no? Pero konti-konti lang naman po yung paglagay niya sa ating mata. May kasama po siyang pantusok kasi po naka-close pa yan. Meron din po siyang parang singsing, pero dyan niyo po ilalagay yung glue. Meron din po tayong eye patch para po dyan sa ilalim ng ating mata. Hindi ko po alam kung para saan yan pero magagamit po natin yan para pang alalay po pagka magkakabit na po tayo ng pilik mata. Meron din po siyang tweezers, tsaka ayan po, pang brush sa pilik mata. Tara, simulan na natin. Pero bago po natin simulan, ipapakita ko po muna sa inyo yung shop na naka-open po siya, pero tutuloy po natin. Makakapigil sa ating gagawin dahil yan po ay tinatawag na tiis ganda. Char lang. Maya po ay maging pangit yung kakalabasan. Pero sana po wag naman kasi nag-aral naman po ako at marami po akong pinapanood bago ko gawin yan. Po dyan pa lang nahihirapan na ako. Charot. Isip ko nga guys, gamitin ito na lang 10 to 12 mm kasi yan po yung nababagay sa mata ko, manipis lang. Dahil maliit nga po ang aking mata, ayan nga po, hirap pa ako buksan Sorry na guys, dati talaga akong unggoy, nag-evolve nga lang ako ngayon. Ayan nga, tinitingnan ko pa kasi baka mamaya biglang may dumating na customer. Gulat na lang sila bakit kung ano pinagagagawa ko dyan. Magbebenta ba talaga ako? Magkakabit ako ng pilik mata. Kinuha ko nga po pala yung gunting para if ever lang po, mas gusto ko yung parang mga manipis siya na maliliit, makapal, mahaba. Parang gusto kong gawa ng design yung aking pilik mata. Total, mata ko naman yan, diba guys? Kayo mag-design kung anong gusto nyo. Nung nakabili nga ako niyan, yung set ng eyelash naisip ko nga gawin sa aking mata yung mga Koreana na napapanood ko, yung mga K-drama, yung simple lang pero ang cute ng mata nila, diba? Ayan guys, so pinapakita ko sa inyo dyan na meron siyang mahaba, ayan, merong mga maiksi. So ang uunahin ko dyan dahil dun ako sa dulo ng mata ko magsisimula, yung kukunin ko dyan yung yan, manipis lang muna yung maliit kasi yan yung ilalagay ko sa dulo bago pagsasabayin ko yung maliit tapos mahaba, maliit, mahaba, ganun yung style ng gusto ko. Una talaga guys, hindi madali kasi ano ba, parang ang hirap niya, pero ang hirap niya talaga guys. Kinat ko muna yung video dyan kasi biglang may dumating na customer, ayan.
Pagkatapos ko nga mag-assist ay ayan, nagpatak na ako ng glue diyan sa parang singsing na lalagyanan niya. Ayan, konti lang yung nilagay ko guys para di masayang kasi 'di ba sayang naman kung itatapon natin yung tira. Ayan guys, pakanta-kanta pa ako dyan no. Tingnan mo. Pero ayan na, sisimulan na natin. Tingnan yung itsura ko dyan, paano maglagay. Ang hirap kaya sa umpisa. Pero tingin ko okay naman yung kalalabasan niya kasi mahilig naman talaga ako magganyan, yung magayos sa sarili ko, ganun. Na pagka siguro sa sarili ko lang talaga nadadalian ako. What if pa kaya diba sa iba, kasi ibig sabihin pagka kaya mong gawin sa sarili mo, syempre kaya mo rin gawin sa iba. Kaya nga naisip ko na gawin siyang part-time if ever na matutunan ko yan, na maging marunong ako dyan sa pag-eyelash na yan, diba guys? Para ngayon na rin yung magiging extra income natin. Total kasi mami na rin naman tayo. Parang lahat tinatry natin kung ano yung mga pagkakakitaan, ganun. Ayan, yan sa una pa lang, ayan. Ginagamay ko pa kung nahirapan nga ako dyan kasi yung glue niya parang napaka-sticky niya talaga. Tapos pala dyan sa tweezer, nahirapan pala ako dyan. Hindi ko alam, parang baliktad data yung hawak ko. Hindi ko pa alam kung paano siya hawakan ng maayos dyan eh. Nangangalay nga yung kamay ko dyan eh. Diba guys, unang kabit, padila-dila pa ako dyan kasi nakakabit na ako ng isa. Tignan, nabapakita agad yung kilikot ako. Tuwan-tuwa lang ako dyan kasi nakabit ko na yung isa. Pero syempre madami pa yan. Tsaka bilang kaya yan yung kabit ko dyan sa isa kong mata, kung ilan piraso, ganun din yung kabit ko dyan sa kabila kong mata. Binibilang ko yan guys para pantay lang, diba?
Ngayon guys, sa una nahihirapan ako talaga dyan maghawak ng tweezer. Hindi ko alam kung paano kasi parang ang hirap niya, parang bumabaliktad yung kamay ko. Pero ayan, mamaya magiging maayos din yan. And tatry ko muna kung magiging okay ba ulit yung pangalawang kong kabit. Nood ko lang din guys, yung pagkabit pala ng ganyan, ng pilik mata, hindi pwedeng sagad doon sa pinaka ilalim ng pilik mata natin kasi syempre pag pumipikit tayo, parang may puhing, tsaka parang may bumabangga, kaya kailangan hindi siya masyadong sagad doon. Parang ganyan lang sa ginagawa ko, ganyan lang yung gagayahin nyo kasi masakit yan, tsaka pagka pumasok yung glue dun sa loob, ano siya, parang ma-apply daw sa mata, ganun. Pero dapat talaga marunong ka maglagay ng glue, hindi rin pwedeng marami, hindi rin pwedeng konti lang, yung parang tama lang, tatansyahin nyo lang. Kasi kung gaano kadami yung ilalagay nyo, ganun din tatagal yung eyelash nyo. Pag konti lang din naman yung nilagay nyo, siguro mga 1 week lang siya, ganun. Huwag din naman sobrang dami kasi may mga mata kasi na mabilis mairita, ganun. Kaya tansyahin nyo lang guys. Ayan, dyan na pala ako sa pangalawang magkakabit. Bali, dalawa doon sa kabila, tapos dalawa rin dyan sa kabila yung gagawin ko. Binibilang ko talaga, gusto ko talaga yung saktuhan lang yung bilang. Biglang dumating dyan, sabi niya sa akin, ano daw ginagawa ko. Tapos nagsasalita ako dyan sabi niya, nagkakabit na daw pala ako ng pilik mata. Sabi ko, hindi pa, sabi ko sa akin lang yan, tinatry ko lang. Sabi ko, pagka magaling na ako, sabi ko, pwede rin kitang lagyan, sabi ko ganun. Ayun. Tapos tinititigan niya ako dyan paano ako maglagay. Ang dami ko sinasabi dyan guys. Kasi pag graduation day daw niya, lagyan ko raw siya ng ganyan. Sabi ko, sige ba. Sabi ko, pagka marunong na talaga ako, syempre unahin ko muna yung sa akin. Titingnan ko ba kung okay yung sa akin, diba? Bago ko i-apply sa iba. Ayan. Ewan ko kung may hinahanap ko dyan. Pinakita ko pala dyan yung makapal na pilik mata.
guys yung purpose nung stick. Kaya hawak ko siya sa taas ng mata ko. Ayan. Pangalawang lagay ko na yan dyan. Sa kabilang mata yan. Parang makapal na yung nilagay ko dyan. Una muna 10, tapos 12 na yung nilagay ko. Dinesh ko muna guys para pumantay.
siya dumidikit kaya inipan ko ulit. Ayan, tapos kakabit ko ulit siya. Ayan, sana magkumabit na guys, no? Ayan.
At ayan na nga guys, may eksena dyan sa likod ko. Ayan o, tamang tulala lang siya. Ewan ko bakit nandiyan siya sa background ko. Alam naman yan, nagpo-video ako. Papansin yun minsan o, titingin ba yan? Nababad trip na siguro yan. Kasi ang dami ko na naman pinagagagawa sa buhay ko. Sabi ko, wait ka lang dyan. Tatapos na din ako, mabilis lang naman magkabit eh. Ayan nga guys, so nakailang kabit na nga ako, diba? pilik mata ko kaya pinakita ko sa mister ko kasi nandiyan lang naman siya sa likod. Tinatanong ko sa kanya kung okay ba yung gawa ko, pero sabi niya okay naman daw.
tinitignan ko yung dalawa kong mata kasi parang yung doon sa kabila kong mata makapal. So, ako pa naman, hindi ako tumitigil hanggat parang hindi pantay yung tingin ko. Parang hindi ako nasa-satisfy, kaya, ayan, tinitignan ko ulit. So, gagawin ko dyan, kukuha ko dyan ng 12mm yung mahaba. Tapos, guguntingin ko. Ilalagay ko ulit doon sa kabilang mata ko. Ayan guys, so chine-check ko yung mata ko dyan kasi parang mas makapal yan sa kabila. Kaya yan, ipupush natin yan na magpantayin sila. Ayan, lalagyan natin dyan. Diba guys, mas okay pag meron yan dyan. Yan. Nag-iisip nga ako kung lalagyan ko ba yan o hindi na. Natatawa nga ako guys sa part na yun kasi diba, ayan, dumikit na nga siya tapos dinidiinan ko na lang siya para talaga ma-sure na hindi siya matatanggal. Ayan, dinidiin ko. Pero hindi naman siya masakit sa mata eh. Kasi hindi rin mahapdi yung glue. Ayan, didiinan ko pa yan guys kasi para sure na hindi siya. Tapos natanggal naman. Ewan ko dyan, nakakainis. Tapos parang sabi ko, hindi ko na kaya lagyan. Okay naman. Ayan, tinitignan ko. Tapos tumalikod ako. Nagtanong ako sa mister ko. Sabi ko, tignan mo nga kung okay na ba na hindi ko nalalagyan ng parang mahaba yung 12mm. Sabi niya mas maganda daw pagka nilagyan ko daw. Kaya ayan, ipupush ko ulit yan. Lalagyan ko talaga siya guys. Kasi tignan nyo naman yung sa kabila tsaka doon sa kabila. Mas maganda talaga siya pag meron yung parang mahaba-haba. Korean style, ayan. Sabi nga nila, pag sa una nahihirapan ka, pero yun sa huli niyan, maganda yung kalalabasan. So, ayan, ipupush ko talaga yan. Ayan na nga guys, dumikit na nga. Tapos tumalikod ulit ako. Tinanong ko, sabi ko, tingnan mo, okay na ba yan? Sabi niya, ang ganda daw. So, ay nano ko ulit. Piniga ko ulit dyan para hindi talaga siya matatanggal. Tapos, ayan na nga. Sabi ko, parang makapit na yung glue. So, ayan, natutuwa na ako dyan, guys. Kasi sabi ko, nakabit ko rin. Nagsasalita ako dyan. Sabi ko sa kanila, huwag kayong maguluhan. Kasi yung mga anak ko sa baba, mga naglalaro, ayan. Tuntua ako dyan. Kasi sabi ko, konti na lang. Matatapos na ako.
Ayan, chinecheck ko yung mga glue niya guys. Kung okay ba. Ayan nga guys, may dumating na naman na customer sa shop. So, kakat ka ulit. Kasi yan, papatak sa inyo nga. May pumipili nga. Buti na lang talaga guys. Malapit na ako matapos. Ayan. Ayan. Tapos inassist ko na si madam nun. So, balik ulit ako. Ayan, konti na lang talaga. Nakikita ko na yung result niya. Na ang cute-cute niya talaga sa mata. Meron kasi ako dati na sinib na picture. Sabi ko parang ganun yung gusto kong gawin sa pilik mata ko. Tapos ayun nga, nung natapos ko yan siya nalagyan, parang kuhang-kuha ko talaga yung gustong-gusto ko. Talagang nasatisfy ako sa sarili ko niyan. Para kala mo professional kahit di naman. Pero talaga pag mga ganyan guys, pinag-aaralan yan. Kailangan talaga marami kang pinapanood ng mga video para talaga gamay mo. Guys, banda sa huli ng pilik mata ko, nilalagay ko na dyan ay yung mga maliliit 10mm na nilalagay ko dyan guys. Kasi patapos na rin naman ako. Pag dyan po sa dulo ng mata ko, ayoko ng mga mahaba. Gusto ko maliliit na lang yung pilik mata ko dyan. Ayan. Guys, diba, tignan nyo, tinitignan ko pati yung kabilang mata ko dyan kung pantay na ba talaga yung gawa ko dyan. Tapos para magdadagdag na lang ulit ako ng isang ulit na 10mm dyan para, ayan. Sabi ko dyan, mabilis na ako, matatapos na ako. Eh, alam niyo yun guys, pag nanay ka na, nahati na yung oras para sa sarili mo. Kasi syempre, meron ka ding gampanin sa mga anak mo. Pero dapat meron din tayong me time, diba? So, patapos na ako dyan. Chine-check ko lang kung tama na ba yung mga nailagay ko.
dagdagan ko pa ba, pero sabi ko parang okay na siya. Ayan, parang nakuha ko naman na yung gusto ko sa mata ko. Ayan, ayan, tuwan-tuwa na nga ako dyan, tapos nagpapakit na ako. Ayan, diba? Diyan nga guys, kinuha ko yung cellphone ko para sana ipakita sa inyo, i-zoom, kaso against the light po siya. Pero alam niyo po ba na napakaganda niya sa personal po, talaga na satisfy po talaga ako sa gusto ko na pilik mata. Ayan, sana po nagustuhan niyo po itong video ko, at sana po i-like niyo at subscribe niyo po ako para sa more video po na gagawin ko. Maraming salamat po sa panonood. Bye bye po.